Yan. Kung napakinggan nyo yung mga komento ng mga senator, mga kababayan, basahin naman natin ang komento ng mga kongresista. Katulad po ni Congresswoman Laila De Lima, mga kababayan. So ayon po sa kanya, what's happening? De Lima nawindang sa pagsiba kay Torre bilang PNP chief. So basahin po natin yung nilalaman. Ayon po dito, mga kababayan, sa Abante TNT, tunay na tabladista, sabi po dito, mga kababayan, yan, hindi na iwasang mapatanong ni dating Senadora Laila De Lima sa biglaang pagsiba kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police, PNP. Para kay De Lima, tila hindi makatarungan ng pagtanggal sa isang pinunong epektibo at tanggap ng publiko. What's happening? They better have a good reason in doing that to a very popular, much appreciated and high-performing PNP chief, ani ni De Lima sa kanyang Twitter account. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng kumpirmasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinibak si Torre effectively, immediately. Hindi pa malinaw ang tunay na dahilan sa likod ng desisyong ito ni Pangulong Marcos, ni Pangulong BBM. So ngayon, ituloy pa natin, mga kababayan. Bukod po kay Senator Laila De Lima, nagbigay din ng pahayag ito pang isang kongresista patungkol po sa pagkakasiba kay General Torre. Ayon po sa kanya, anong nangyari or anyari? Sindan niya ikinagulat pagsiba kay Torre bilang PNP chief. Sabi po dito, ikinagulat ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang biglang pagsiba kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police, PNP. Ani ni Sindanya, imbis na mga sangkot sa maanumalyang flood control, ang sibakin si Torre ang tinanggal sa serbisyo. Yung mga sangkot sa flood control, dapat ang sibakin pero chief ng PNP ang tinanggal. Anyari, ani sa post niya sa kanyang Twitter account, itinalagang kapalit ni Torre si Lieutenant General Jose Melencio Nartates, mga kababayan. Yan po yung sinasabi daw na bata ni Senator Amy. Pero hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga nung mga panahon na inuupakan niya si Nartates, di po tayo nagsasalita dyan. Ano po, kasi nga, mga kababayan, hindi ako naniniwala na bata ni Amy, yan pong si Nartates. Kasi nga, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, yung nangyari na pag-demote kay Nartates at doon sa iba pa mga Ilocanong police, dahil yan, mga kababayan, sa loyalty check, for loyalty check. So ngayon, nakita nga ni General Torre na okay naman na itong si Nartates, yun, mga kababayan, ang naitalaga bilang PNP chief. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ituloy pa natin, mga kababayan. Dito pa sa isang topic na nakita natin, bukod po doon sa mga congresswoman or congressman, nagsalita din, mga kababayan, etong si Panelo at nagbigay pa nga ng open letter kay PBBM, para po kay PBBM. So ngayon, ayon po kay Panelo, basahin po natin yung nilalaman. PBBM dapat papurihan sa ginawang pagsibak kay Torre. Ayon po kay Panelo. Bakit daw? Eto, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, mga kababayan, dapat papurihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil itinama nito ang pagkakamali nang italaga niya si General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police, PNP. Ito ang hinayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, matapos sibakin ng Malacanang si Torre. Ayon kay Panelo, hindi talaga dapat italaga si Torre bilang pinuno ng PNP dahil hindi ito kwalipikado sa aspeto ng performance at disiplina at hindi rin aniya maganda ang nakalipas nitong record bilang PNP officer. Ayon pa dito, mga kababayan, ayon daw kay Panelo, President Marcos Jr. should be commended for rectifying an error of judgment in appointing Torre as PNP chief. Ani po ni Panelo, mahilig din aniya ito sa publisidad. Tulad na lamang ng pagpapatol nito sa hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na suntukan at ginawang circus ang guni-guning boxing match. Alam nyo kasi, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, nasaktan yung mga didishit. Nasaktan si Panelo nung si Basti Duterte ay nakita niyang duwag.
Kaya po mga kababayan, sa totoo lang, nung si General Torre ay natanggal sa pwesto, si Panelo yung kating-kating magbigay ng mga ganitong klase ng pahayag. Kasi nga, nung si Basti Duterte ay nasaksihan niyang duwag, doon po sumama ng matindi ang loob ni Panelo. Kasi napatunayan niya na yung isang anak ni Digong, katulad din pala ni Digong, na duwag. Ano po, dahil nga kapag ka naghahamon ang galing-galing, pagka pinatulan, hindi naman pumapalag. So kaya kahit sa mga ganyang klase pa ng aspeto, nababanggit pa ni Attorney Panelo, Salvador Panelo, etong patungkol sa boxing match na hindi dinaluhan ni Basti Duterte. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Panelo na tama lamang ang pagsibak kay Torre bilang hepe ng PNP dahil nadungisan umano nito ang pangalan ng ahensya. Sabi pa dito, his being fired as PNP chief is well-deserved. He has a solid the good name of the Philippine National Police. Dagdag pa ni Panelo. Alam niyo mga kababayan, ako nagtataka ako dito sa sinasabi ni Panelo Paano nadungisan ni General Torre yung pangalan ng PNP chief? Siya nga ang nagbangon sa pangalan ng Philippine National Police. Kung hindi dahil kay General Torre mga kababayan, sa totoo lang noong mga panahon na hinahanap itong si Kibuloc at hindi po mahuli-huli, kung hindi tinarabaho yan ni General Torre, malamang sa alamang kung si Kibuloc ay nakalayo, nakatakas, katakot-takot na batikos ang inabot dapat ng Philippine National Police. Buti na lang talaga may dibdib etong si General Torre na harapin niya mga yan at hindi kinatatakutan yung mga yan. Alam niyo ba mga kababayan na ito makakwento ko lang. Noong 2024 na hinahabol etong si Kibuloc, di ba kada galaw ng PNP mga kababayan noon, kada pupunta doon po sa kingdom nitong si Kibuloc, laging hindi makita itong si Kibuloc mga kababayan at parang natutunugan yung nagiging galaw ng PNP. Doon pa lang sa pagkakataong yon, sa punto na yon, kung makikita ninyo mga kababayan, lalo na nung lulusob ang PNP na biglang nakaharang na yung human shield nitong si Kibuloc mga kababayan dyan po sa kingdom, doon pa lang nagtataka ng mamamayang Pilipino paano nalalaman yung galaw ng PNP tuwing pupunta sila dito sa kingdom ni Kibuloc. Ibig sabihin may nagtitimbre na nasa loob ng Philippine National Police. So ngayon, noong mga panahon na yan, unti-unti nang bumabagsak ang imahe ng ating mga kapulisan. Buti na lang talaga nung si General Torre na ang naka-assign dyan mga kababayan, inarabaho niya, pinagsumikapan niya na mahuli etong si Kibuloc at doon pa lang sa pagkakataon na yon, na ibango ni General Torre ang pangalan ng Philippine National Police. So nagtataka ako dito kay Panelo kung bakit niya nasasabi na etong si General Torre ang sumira sa pangalan ng PNP. Napakaganda nga ng naging record ni General Torre mga kababayan. Ano po, dyan po sa Philippine National Police. Maliwanag din naman yung sinabi ni Secretary John B. Cremulya na walang nalabag or walang naging kaso o kahit na anong violation etong si General Torre at naging personal kay PBBM yung pagkakatanggal ni General Torre sa pwesto bilang PNP chief. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, si Torre ang kay dating Pangulo, si Torre ang umaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa warrant of arrest nito na inilabas ng International Criminal Court at umaresto rin kay Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ. Yan po yung sabi mga kababayan dito sa balitang ito. Kaya pala etong si Panelo kating-kati na na magbigay ng pahayag sa pagkakasibak kay General Torre sa pwesto. Maliwanag naman mga kababayan na kaya si General Torre ay inalis sa pwesto kasi may nakalaan dyan. May nakalaan dyan na mas magandang posisyon para po kay General Torre. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung naging open letter ni Panelo kay PBBM. At ngayon, punta naman po tayo dito naman sa naging pahayag ni General Torre sa kanya pong Facebook account. Ano po sa kanyang Facebook page mga kababayan or Facebook page na sumusuporta po sa kanya. Sabi niya dito, sa bawat laban, sa ringman o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Yan po mga kababayan yung sinabi ng Facebook page na sumusuporta kay General Torre na kalaunan ay isinare din ni General Torre. So ngayon, ituloy pa natin. Ito pang ating usapin
dito pa sa balitang ito mga kababayan na kung saan ito yung isang nagpapakita at nagpapatunay na yung naging desisyon ni PBBM ay personal po sa kanya. Sabi nga dito ni Secretary John Vic Remulla, personal decision ni PBBM. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla na aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos ang pagtanggal kay PNP Chief Nicolas Torre III bilang Philippine National Police. So ngayon, eto i-play natin para maliwanagan lang kayo. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre as his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. To this end, the President has directed the incoming PNP Chief, General Natates, together with the Secretary of the Interior Local Government. Mahina ba? Mahina ba yung sounds natin? Parang hindi naman. Parang okay naman. Ay, press 1 na kung mahina yung sounds natin To present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. Bukod dyan mga kababayan, kung titingnan ninyo, di ba nung in-announce na natanggal sa pwesto etong si General Torre, marami po mga lumabas na spekulasyon na eto pong si General Torre daw ay pinag-inita ni Secretary John Vic Remulla kaya daw po ito naalis sa pwesto mga kababayan at kinaiinggitan daw ni Secretary John Vic Remulla. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, dito po sa nakita nating balita, galing po sa Abante, TNT tunay na tabloidista, sabi po dito, Remulla iginiit na walang kinalaman sa pagsibak kay Torre. Iginiit ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla na wala siyang kinalaman sa pag-relieve sa pwesto ni General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police, PNP. Nang tanungin kung rekomendasyon niya ang desisyon ng Malacanang, sinabi ni Remulla na that is a prerogative of the President. Ibig sabihin, personal na desisyon mga kababayan ni PBBM yung tanggalin si General Torre bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Matatandaan kamakailan ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng PNP at National Police Commission o itong NAPOLCOM sa isinagawang balasahan sa ibang opisyal ni Torre. Sabi pa dito, inihayag naman ni Remulla na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-alis kay Torre bilang hepe ay hakbang para sa bagong direksyon ng pamunuan ng PNP. Yan po daw mga kababayan yung sinabi ni PBBM. So ngayon, balik ulit tayo dito. Tanggalin muna natin yan. Yan. Ituloy pa natin dito. So itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution. Yo. The NAPOLCOM is not taking any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been found. This is a personal decision. Malakas naman. He has, after ever perusal of the facts, the order came from the office of the President. Ayan, maliwanag mga kababayan na yung lagi ko naman sinasabi kanina pa na yung pagtanggal kay General Torre ay personal na desisyon ng presidente. So ngayon, ituloy pa natin yung usapin natin na yan dito po sa nakita nating balitang ito. Kasi maliwanag na sinasabi dito mga kababayan, ayon po kay Secretary John Vic Remulla, eto daw,
Sabi dito, Torre posibleng bigyan ng bagong posisyon. Basahin po natin yung nilalaman. Yan, kinukonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos na italaga sa ibang posisyon ang sinibak na hepe ng Philippine National Police, PNP, na si General Nicolas Torre III. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sabi niya dito, the President is considering him for another position in government. We will know soon if General Torre will accept. Yan yung sabi dito, wika niya sa press conference nitong Martes, Agosto 26. Ayon din kay Remulla, may opsyon si Torre na magretiro. Sa usapin naman ng tungkol sa 4-star rank ni Torre, sinabi ng kalihim na ipapaubaya niya ito sa National Police Commission, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po kay Secretary John Vic Remulla, may nakalaan daw. May nakalaan daw na posibleng posisyon na ibigay dito po kay General Torre. Kaya po ito naalis, mga kababayan, sa pwesto. Kasi kita nyo naman, sinabi dito, Torre posibleng bigyan ng bagong posisyon. So ngayon, ano yung mga possible na posisyon na ipagkakaloob po dito po kay General Torre? So ngayon may nakita tayong balita. Kung titingnan ninyo mga kababayan, wait lang. Pakita ko sa inyo ito, nakita natin. Yan. Tanggalin lang natin yung comment section. Yan. Diba sinabi dito ni Secretary John Vic Remulla na posibleng bigyan ng bagong posisyon daw etong si General Torre. So ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga maiinit na posisyon sa ating gobyerno na posibleng mabakante in the future. Dahil nga, unang-una, yung lagi natin pinananawagan gabi-gabi na dapat magbitaw na por delikadesa yung isa dyan na nasa gobyerno ni PBBM. Kasi nga naman, sunod-sunod yung mga anomalies na nangyayari sa kanyang departamento. So ngayon, yun yung isa na possible, mga kababayan, na baka bumagsak sa kamay ni General Torre. At ito naman po yung isa na posible din na bumagsak sa kamay ni General Torre. Kasi ayon po dito sa balita, basahin po natin, kwalipikado ba si Torre maging NBI Director? Basahin po natin, mga kababayan. Yan, etong nakita nating balita. Sabi dito, tila na surpresa ang marami nang may ulat nitong Martes, Agosto 26 ang tungkol sa biglaang pagsiba kay Police Major General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police or etong PNP. Batay sa inisyong memorandum ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin noong Lunes, Agosto 25, inatasan si Torre ng proper turnover, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, mga kababayan, samantala, isang linggo bago ito kinumpirma ng palasyo ang pagbibitiw ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago sa pwesto noong Agosto 16. So ngayon, kung titingnan ninyo, di ba kayo nagtataka? Bakit bigla ang tinanggap ni PBBM, mga kababayan, yung resignation ni NBI Director Jaime Santiago nang ganun-ganun na lang? Kasi alam naman po natin, mga kababayan, napakataas din po ng posisyon ng isang director ng NBI. At talagang kung ako tatanungin, in my personal opinion, pwede dyan si General Torre. Bakit, mga kababayan? Kasi alam naman po natin na pagdating ng araw, pagdating ng panahon, posible na marami pong maaaresto sa ginagawang investigasyon, lalo na dyan sa mga flood control na yan, at posible na may maaaresto din, mga kababayan, doon po sa mga kasamahan ni Digong or yung mga hinihintay ni Digong na makakasama niya doon sa dahig. So ngayon, kailangan ng presidente ng isang taong talagang may paninindigan, mga kababayan, at lalong-lalo na hindi natatapalan ng pera. At alam naman po nating lahat, huwag na po tayo maglokohan, ang pinaka-qualified dyan, walang iba kung hindi si General Torre. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Batay sa ulat, nakasaad umano sa liham ni Santiago na nag-ugat ang pagbibitiw niya dahil sa, alam niya, mga paninira daw sa kanya, mga kababayan, na nagtangkang dungisan ang reputasyon niya. Aniya,
detractors and those who have sinister interest in my position necessarily make moves to blemish my reputation. Yan po mga kababayan yung sabi ni Sir Jaime Santiago. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Gayon man, hindi na pinangalanan pa ni Santiago kung sino ang nasa likod ng tinutukoy niyang paninira laban po sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ng taong bumuo ng sari-sari nilang hula at haka-haka sa nangyaring kutob ng ilan na nagtangka umanong palitan ni Torre si Santiago sa bakante nitong posisyon sa NBI. Kasi nga naman mga kababayan, kahit hindi ko naman sabihin sa inyo ngayon or kahit hindi natin ito basahin, maliwanag naman po na maumuugong na rin or lumalabas na rin ang mga balita at inspekulasyon na si General Torre po talaga ang ilalagay bilang director ng NBI. Kasi siya po talaga mga kababayan yung nararapat sa posisyon pong yan. May mga lumalabas din na balita mga kababayan na talagang kwalipikado. May mga nagsasabi na bagay na bagay. Kwalipikado itong si General Torre bilang NBI director. Dahil nga, unang-una, kahit hindi naman abogado, itong si General Torre, pagdating po sa karanasan mga kababayan, masasabi natin na kailangan po talaga natin ng isang katulad ni General Torre diyan po sa NBI mga kababayan bilang NBI director. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ngunit kwalipikado kaya si Torre para maging director nito? Matatandaan bago hirangin bilang ika-31 hepe ng PNP, nagsilbi siya bilang ika-42 Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director noong Setyembre 2024. Siya rin ang kauna-unahang alumnus sa kasaysayan ng Philippine National Police Academy or PNPA na naging pinuno ng kapulisan. Bukod dito, namuno rin siya bilang hepe ng Quezon City Police District. Noong 2022 at kalaunan ay naging director ng Police Regional Office sa Davao noong Hunyo 2024. Ilan pa sa mga katungkulan ginampanan ni Torre ay ang mga sumusunod: Deputy Regional Director for Operation, Chief of Regional Staff, Deputy Director ng PNPA, Deputy Director for Operation ng CIDG mga kababayan. Pero base sa Republic Act, RA 10867 o kilala rin bilang National Bureau of Investigation NBI, Reorganization and Modernization Act, nasa kamay ng Pangulo ang pagluluklok sa direktor ng naturang burokrasya. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, kung nasa kamay ng Pangulo yung pagluluklok sa isang direktor mga kababayan ng NBI, ibig sabihin, alam nyo na. Diba? Alam nyo na kung ano yung tinutukoy natin dito. Possible mga kababayan na pwedeng iluklok ni Presidente Marcos eto pong si General Torre dyan po sa NBI bilang director. Kasi nga, alam naman po natin mga kababayan, kahit hindi abogado itong si General Torre, base po sa kanyang karanasan, pwede na po yan maging director mga kababayan ng NBI. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon pa rito, kinakailangang natural born citizen ang hihiranging director, kasapi rin siya dapat ng Philippine Bar at babad sa law practice ng hindi bababa sa 15 taon. Mas mabuti kung mula sa hanay ng mga director sa chain of command ng NBI daw. Samantala, kung pagbabatayan ng mga ulat, wala anumang banggit tungkol sa pagkakaroon ni Torre ng law degree. Ngunit bago siya nakatungtong sa PNPA, nakakuha siya ng 72 academic units sa Mapua University sa ilalim ng Electronics at Commission Engineering Program. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko, in my personal opinion, kahit hindi abogado, itong si General Torre, mga kababayan, maliwanag naman na yung karanasan ni General Torre ay sapat na para hirangin siya bilang NBI Director. Kasi nga, kailangan ng gobyerno ni PBBM ng isang katulad ni General Torre. Lalo na at marami mga kababayan sa mga susunod na araw, susunod na buwan, o susunod na panahon, marami po talaga dyan mga big fish
ang makukulong sa ginagawang investigasyon, hindi lang sa flood control, kung hindi mga kababayan yung mga paparating pa na arrest warrant laban po dun sa mga tao na katulad ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nga pag dumating yung araw na yon, pag dumating yung panahon na yon, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ibabalik po natin sa kanya yan. Ano po, so ngayon, ayon po dito mga kababayan, ang mga usap-usapan daw or lumalabas na mga balita, etong si General Torre ay posible na mailagay mga kababayan di umano dito daw po sa NBI bilang NBI Director. So abangan natin yung mga susunod na kabanata patungkol po dyan. Pero may mga lumalabas din mga kababayan na inspekulasyon na galing naman dito kay Jerry Kakaninden. Ayon po sa kanya, ito po yung source natin ha. Ayan, si Jerry Kakaninden. So sabi dito, basahin po natin yung nilalaman ha. Yan. Pwede ba daw gawing DPWH Secretary si General Torre? Unfortunately, para sa mga kurap, pwedeng-pwede. Dahil may bigating academic credentials din si General Torre mga kababayan. Sabi dito, valedictorian siya sa Norte, Darny o Dame of Marble at Sulatarian naman siya sa Coronadal National Comprehensive High School. Sabi pa dito, isa siyang DOST scholar na nag-Electronics and Communication Engineering sa Mapua Institute of Technology bago naging PNPA. Sa PNPA, Torre graduate of rank 4 out of 90 cadets mga kababayan. Sabi pa dito, master degrees din si Torre, in fact, 3 MA in Public Administration mula sa Philippine Christian University, MA in Business Administration mula sa International Academy of Management at MA in Education Management mula sa Samar College mga kababayan. So from PNP chief to DPW chief, possible likely. Yan po mga kababayan yung sinasabi dito ni Jerry Kakaninden. So kung titingnan po natin yung mga pinagdaanan, mga napag-aralan ni General Torre, kahit saan pala pwedeng ilagay etong si General Torre kahit bilang secretary ng DPWH mga kababayan, pwede rin siya. Kasi nga sa dami ng corrupt dyan, ang kailangan natin ay yung katulad ni General Torre. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, ito pong issue ng pagkakasiba kay General Torre, possible na may malalim na dahilan dito si Presidente Marcos at mas may pinaplano siyang mas maganda kay General Torre kaya po niya inalis ito bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. So kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa pagkakaalis sa pwesto ni General Torre bilang PNP chief? Naniniwala ba kayo na siya yung posibleng ipalit dito po kay Director Jaime Santiago ng NBI mga kababayan, or di kaya naman siya yung nakikita ng mga kababayan Pilipino po natin na posibleng mailagay bilang secretary ng DPWH na kapalit naman ni Bunoan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan na tinalakay po natin.